Astig ng tingnan, maganda pa ang takbo. Yan ang mga dahilan kaya naengganyo ang ilan na ipamodify ang kanilang motorsiklo. Pero ayon po sa LTO, may batas sa pagbabago o pagmodify ng motorsiklo. Narito ang ulang balita. Hindi lang mga sasakyan ang uso ngayong ipa-customize. Pati mga motorsiklo patok na ring ipamodify. Gaya ng nakilala naming grupo ng riders mula sa Bulacan. Iisang hilig nila. For the love of, ginawang vintage look ang kanilang motorsiklo. Pinaastig ang itsura mula sa ilaw, upuan at gulong para magmukhang classic. Actually, wala namang binabago. Kumbaga, sinisimplify lang yung itsura ng motor na maging classic. Pero yung function ng motorsiklo, yun pa din. Gumagana pa rin yung headlight, signal light, tail light. Umabot din ng ng 10 hanggang 5 hanggang 10,000, ganun. Kung tutuusin, kung bibili ka ng classic talaga ng motor, medyo mahal din. May ilang paandar na motor kasi na wala naman sa lugar. Gaya ng mga humaharurot na motor na naka-open pipe na lumilikha ng sobrang ingay. Gaya ng mga tambutsyong gawa sa yero, gawa sa lata at gawa sa tubo. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, may parameters sa kailangan ikonsidera sa pagmamodify ng mga motor at sasakyan. Ang basic na batas natin pagdating sa mga sasakyan ay yung Republic Act 413. Dinidefine niya yung mga parts ng sasakyan, including yung accessories. Ang open pipe kasi, ito apektado yung environment because of yung noise pollution. Dito sa Pilipinas, ang inaalaw natin na maximum decibel level is 115 decibel. Hindi naman natin pinagbabawal yung expression ng natin, provided nga na hindi na-compromise yung safety, yung general na identity ng motorsiklo, at saka yung environment. Ang mga mahuhuling lumabag sa standard modifications ng sasakyan, may kaukulan daw na multa na 5,000 piso. Kaya mga kapuso, bago makiuso, isaalang-alang muna ang inyong kaligtasan at ang ating kalikasan. Hindi naman masamang mag-express ang sarili basta't hindi makokompromiso ang inyong kaligtasan at ang kaligtasan ng iba.